Proyekto Helmo. Ako po si Ginalyn, nagmula sa probinsya ng Quezon. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan ukol sa nakakapangilabot na bangungot sa buhay ko. Hindi naging maganda ang aking love life noong kadalagahan ko. Parati akong niloloko at sinasaktan ng aking mga nagiging kasintahan. Kaya inisip ko na rin na hindi na ako magiging maswerte at hindi na makakahanap pa na mapapangasawa. Inisip ko na tatanda na lamang ako mag-isa. Matagal akong nag-self-pity nun. Hanggang sa isang araw, dumating ang milagro. May nakilala akong bagong office mate, si Sian. Nung una ay inirereto ako ng mga kaibigan kong babae sa kanya dahil siya na lamang ang binata sa aming opisina. Napapansin ko naman ang umingiti lamang ito at sinasakyan ng mga biruan pero hindi ko akalaing magiging malapit kami sa isa't isa. Hanggang sa maging magkaibigan kaming dalawa. Nakilala ko siya noong nasa 25 taong gulang pa lamang ako samantalang siya naman ay nasa 27 taong gulang na. Matured siya kung mag-isip, maalaga at mapagmahal. Nagumpisa kami sa pagdidate at ligawan hanggang sa tuluyan kaming nahulog sa isa't isa. Natuwa ang aking mga magulang dahil nakakuha ako ng isang masikap at masipag na nobyo. Ako lamang ang babae sa aming 5 magkakapatid. Lahat ng kapatid ko ay mga lalaki at 3 sa kanila ay may sarili na ring pamilya. Ang bunso kong kapatid na nag-aaral sa kolehiyo at ako na lamang ang natitirang walang asawa nun at mga anak sa aming pamilya. Kaya talagang ipinagtutulakan na rin ako na mag-asawa ng aking mga magulang nun. Hindi na nagdalawang isip ang aking mga magulang kay Sian dahil mapagkakatiwalaan siya at hindi niya ako sinaktan. Hindi niya ako pinagbubuhatan man lamang ng kamay. Tuwing umuwi ako pagkatapos ng trabaho, inihahatid niya ako gamit ang kanyang motorsiklo. May mga araw din na iniimbitahan siya ng aking mga magulang na matulog sa bahay, bagay na kanyang pinauunlakan at talagang naging feel at home siya dahil tanggap siya ng aking buong pamilya nun. Nagkakasundo rin sila ng aking mga kapatid. Naging magkakaibigan pa sila at magkakasabwat sa mga libangan at gimmick. Biniro pa ako ng aking mga magulang na kulang na lamang daw sa amin ang kasal para lumugar na kami sa tahimik nun. Hindi na rin naman ako bumabata at gusto na rin ng aking mga magulang na magkaroon ng apo kaya excited sila na magpakasal kami ni Sian. Dumating ang panahon na inalok niya ako ng kasal. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Agad akong pumayag sa kanyang alok sa akin. Simple ang aming naging kasal na dinaluhan ng pamilya, mga kamag-anak at piling mga kaibigan, at hindi na kami naghangad pa ng magarbong handaan at malaking kagastusan. Ang mahalaga ay legal na kami sa harap ng Panginoon, gayon din sa mga tao. Tumira kami ng medyo malayo sa pamilya ko. Namuhay kami ng amin na hindi dumidepende sa aming pamilya. Pero nagpatuloy pa rin kami sa pagtatrabaho sa opisina. Hindi madali sa simula ang buhay mag-asawa pero hindi ko na inisip ang hirap at sakripisyo dahil magkatulong kaming dalawang humaharap sa mga problema nun. Hindi niya ako pinapabayaan. Akala ko nung una, wala nang katapusan ang kasiyahan ko. Pero nagkamali ako. Isang gabi, nag-overtime si Sian at hinintay ko siyang makauwi sa bahay. Medyo lumalalim na noon ang gabi kaya nag-alala ako ng gusto. Tinawagan ko siya.
pero walang sumasagot sa kabilang linya. Hanggang sa tuluyan akong antukin at naisipan ko na magtungo na sa silid tulugan. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa tagal ko na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Pero dinalaw ako ng kakaibang madilim at nakakapangilabot na bangungot. Nakita ko si Sian na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo pababa sa isang madilim na kalsada. Makalipas ang ilang sandali, may sumalubong sa kanyang traffic kung saan sumalpok ito sa isang malaking truck. Pinanood ko sa aking panaginip kung paano siya tumilapon sa kalsada sa kabilang linya at tumalsik ang kanyang motor. Lumusot ang katawan ni Sian sa may gulong ng truck. Nagkalasog-lasog ang kanyang buong katawan hanggang sa bumalandra ang bangkay na naliligo sa dugo. Nagulantang ako at mabilis na idinilat ang aking mga mata. Napaigtad ako sa biglaang pagbangon nun. Pinagpapawisan ako ng malalamig habang mabilis ang pagtibok ng aking puso. Nanginginig ako at parang lumaki at nangimi ang ulo ko. Hindi ako makapaniwala nga namatay siya sa aking panaginip. Nanatili akong nakaupo sa kama. Sinikap ko na kumalma. Tumingin ako sa orasan na nasa lamesa at napansin ko na hating gabi na pala nun. Lumipas ang ilang minuto. Nakarinig ako ng pamilyar na ugong ng sasakyan kaya nakahinga ako ng maluwag. Narinig ko ang pagdaguntong ng motorsiklo ni Sian at mukhang dinala niya sa garahe ang sasakyan. Habang pinakikinggan ko ang paglalagay ng sasakyan sa garahe nun, narinig ko na nagbukas ang front door at masiglang bumati sa akin ang asawa ko. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya sa akin na kaya siya nakauwi ng hating gabi ay dahil may babae umanong umistorbo sa kanya. "Late ka na nakauwi. Bakit hindi ka man lang sumagot sa mga tawag ko? Nag-aalala na ako dahil akala ko may kung anong nangyari sa'yo nun." Sa labas ng silid tulugan, biglang tumahimik. Narinig ko na nagsalita si Sian sa mahina at pabulong na tinig. "Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth." Nanlamig ang buo kong katawan nang marinig ko ang mga katagang nanggaling sa kanya. So ngayon, alam mo na pala ang nangyari. Pagkatapos niyang sabihin yon, sinakop na naman ng katahimikan ang buong kabayan. Tinawag ko ang pangalan niya pero walang sumasagot. Bumalot na naman ang matinding kaba sa dibdib ko. Nagtaasan ng balahibo ko sa katawan. Bumakas sa akin ng malalim at hindi maipaliwanag na takot. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ko kaya dali-dali kong sinagot ang tawag. Narinig ko ang tinig ng pulis sa kabilang linya. "Pasensya na kayo, misis, kung naistorbo kang inyong pagpapahinga at tumawag ako ng ganitong hating gabi. Ikinalulungkot ko nga palang ibalita sa inyo na makalipas ang ilang oras, wala nang asawa nyo. Naaksidente po siya habang nagmumotorsiklo." Nanginig ang aking buong katawan. Hindi ko lubos maisip na totoo pala ang aking napanaginipan. Nag-umpisang lumigid ang mga luha sa mga mata ko. Ipinaalam ng pulis ang lugar na pinangyarihan ng aksidente. Magalang ko naman na tinapos ang pakikipag-usap sa kanya. Tinawagan ko ang aking mga magulang, gayon din ang aking natitirang kapatid na lalaki. Sinundo nila ako sa bahay. Nagtungo kami sa pinangyarihan ng aksidente at pagkatapos ay nagpunta sa morgue kung saan natagpuan ko
ang lasog-lasog niyang katawan. Halos atakihin ako sa puso at hindi ko mabilang kung ilang beses akong nahimatay nun. Hindi ako nakapagpahinga sa magdamag at talagang wala akong ibang ginawa noon kung hindi tumangis at tumagulgol. Ipinaalam ko sa kanyang pamilya ang buong nangyari. Nung sumapit ang pasyam ay dinadalaw niya ako sa panaginip. Hindi ako nakabangon at nakapag-leave ako noon dahil nagpa-therapy ako sa sobrang tindi ng depresyon ko. Hindi nagtagal, dumako ang 40 days at doon ay talagang binisita niya ako sa loob ng bahay. Sinamahan na muna ako ng aking mga magulang. Natutulog na sila sa silid tulugan na magtungo ako sa may kusina para kumuha ng maiinom mula sa ref. Bigla akong nilukuban ng matinding lamig na para bang may umayakap sa akin nun. Saglit na dumampi sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Kahit naman sarado ang mga bintana at walang pumapasok na hangin sa loob ng bahay. Lumingon ako. Nakita ko ang aparisyon ng aking asawa. Mahigpit na nakayakap sa akin nun. Hindi ko mapigilan na mapaiyak. Gusto ko nang sumama sa kanya sa kabilang buhay, pero unti-unti siyang naglaho sa kawalan. Hindi lamang doon natatapos ang kanyang pagpaparamdam. Paminsan-minsan ay nagtutungo ako sa paborito naming parke pagkatapos ko na magsimba tuwing araw ng linggo. Umupo ako sa bench habang kumakain ng sandwich nang bigla siyang nagpakita sa akin sa anyo ng isang multo. Galak na galak ako dahil nakita ko siyang muli. Kinausap ko siya at sinasagot naman niya ako sa pabulong na tinig. Pinagtitinginan na ako noon ng mga taong dumaraan sa aking harapan at iniisip nila na nasisiraan na ako ng ulo. Nabahala ang aking pamilya sa kondisyon ko dahil madalas nila akong nakikitang nagsasalita na mag-isa na tila may kinakausap na hindi nila nakikita noon. Ginastosan ako ng aking kapatid sa pagpapatherapy. Gusto nila akong gumaling at tuluyang makalimot sa masakit na dulot ng nakaraan. Hindi pa rin ako nilubayan ni Sian. Parati siyang bumibisita sa aking mga panaginip at doon ay ipinapahayag niya ang kanyang pagmamahal sa akin. May mga pagkakataon pa rin na iniisip ko na hindi pa siya patay, na nasa paligid lamang siya at nakabantay nun. Sa ganoong estado ay umaasa pa rin ako na magkakaroon ng kakaibang milagro ang Diyos. Kaya naman talagang kinakahabagan na ako ng pamilya ko. Nawalan ako ng tiwala sa sarili. Nawalan na rin ako ng ganang mabuhay sa mundo. Inisip ko na rin na magpakamatay, pero pinalakas ng aking pamilya ang loob ko noon. Hindi nila ako iniwan sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, kung saan mahina at nilunod ako ng masidhing kalungkutan. Inabot ako ng 1 taon sa pagpapatherapy at malaki ang naging impluwensya sa akin ng naging therapist ko. Tinulungan niya ako makarecover at makabawi ng lakas. Hindi ko inaasahang unti-unti kaming na-develop hanggang sa natanggap ko lahat ng kabutihan niyang ibinibigay sa akin. Nung una, nag-alangan ako sa kanya dahil matibay pa rin ang pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi ko siya kayang pagtaksilan pero pinayuhan ako ng aking mga magulang na marahil ay nakatadhana ako na magmahal na muli. Wala naman umanong masama na buksan ko ang puso ko para sa iba dahil hindi naman natatapos ang buhay ko sa pagmamahal ko lamang kay Sian. Gusto rin naman nila na may nakaalalay sa akin hanggang sa pagtanda ko noon. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat ng bagay noong dumating ang panahon nang unti-unti na akong nakabangon at nakabalik sa trabaho.
Ipinagtapat sa akin ng doktor ang kanyang nararamdaman para sa akin pero hindi naman daw siyang umaasang mamahalin ko siya pabalik dahil alam niya na buo at hindi matatawaran ang pagmamahal ko sa aking yumawang asawa. Sa unang pagkakataon ay nahirapan akong magdesisyon dahil may espesyal na rin akong damdamin doon sa doktor na yon. Pero hindi ko kayang bitawan ang alaala ni Sian sa puso ko. Isang gabi, biglang nag-brownout. Nagsindi kami ng kandila sa bahay, gayon din ang pagsisindi ng ninggas ng apoy sa lampara. Nagtungo na ako sa aking silid tulugan nang bigla na lamang lumitaw ang aparisyon ni Sian sa kama. Imbis na matakot ako ay nabuhayan ako ng loob nun. Bigla akong sumigla at niyakap ko siya ng para bang nag-anyo siyang maputla na bangkay. Kahit na napakalamig niya, dinama ko pa rin ang init ng pagmamahal niya. Nagulat ako nang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Masaya ako dahil nakabawi ka na sa trahedyang nangyari sa akin. At sa tingin ko ay dumating na ang araw na dapat mo na rin buksan ang puso mo para sa ibang lalaking kayang magmahal sa'yo ng tapat. Napakunot noo ako noon. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Ngumiti siya pero may bahagyang pait. Sabi niya, mabuting tao umano ang doktor. Mapapaligaya niya umano ako nang higit pa sa pag-aalaga at pag-aaruga niya sa akin. Hindi niya umano ako iiwan at pababayaan. Mapoprotektahan ako nito sa anumang kapahamakan. Magagamot sa kalungkutan at karamdaman. Huwag ko na umano siyang alalahanin. Palagi lamang siyang naroroon. Pero malaya na ako. Napaluha ako sa mga sinabi niya. Napailing ako at hindi ko matanggap na nagmula sa kanya ang mga ganong uri ng pagpapaubaya. Pinilit ko siyang salungatin pero ipinaliwanag niya sa konkreto at malinaw na paraan ang mangyayari sa buhay ko kung tatanggapin ko ang pag-ibig ng doktor. Hindi ako kumbinsido pero tila ba kahit papano ay naliwanagan ako noon. Hindi nagtagal, bigla na lamang siyang naglaho sa kawalan. Naiwan akong mag-isa sa aking silid tulugan. Ilang araw ko na pinag-isipan ng mga sinabi niya sa akin. Nagtungo din ako sa simbahan para magnovena at humingi ng basbas sa Panginoon para matulungan niya akong magkaroon ng kaliwanagan sa aking nagugulumihang damdamin at pag-iisip noon. Sandali ko munang inalis sa isip ko ang doktor at hindi na muna ako nakipagkita sa kanya. Binalak ko na humarap sa kanya sa oras na maging handa na ako sa desisyon. Nag-meditate ako. Kumausap ng aking mga kaibigan, humingi ng payo sa pamilya at ibang tao, at sinikap ko na mapag-isa kung saan nagtungo ako sa ibang lugar na may magagandang tanawin, kung saan magiging panatag ang aking kalooban at matatahimik ang aking puso at kaluluwa. Makalipas ang ilang araw na bakasyon, natamo ko na rin ang kasagutan. Para akong bagong tao noon. Maraming nagbago at naging malakas na ako kesa sa nangyari sa akin sa nakaraan. Humanga sa akin ang pamilya ko dahil tuluyan ko nang nalabanan ang matinding dulot ng depresyon. Hindi nagtagal, nakipagkita ako kay Doc. Natuwa siya sa malaking pagbabago ko, hindi lamang sa pisikal kung hindi na rin sa emosyonal at espiritual. Sinikap naming maging magkaibigan at lumipas ang ilang buwan. Sinubukan niya akong ligawan, pero hindi kami nagmadali nun.
Naging magkasintahan kami sa loob ng 8 buwan. At pagkatapos ay niyaya na niya ako magpakasal. Pagkatapos ng aming engagement party ay lumipas lamang ang ilang linggo. Ikinasal kami. Medyo mayaman ang nobyo ko kaya naman ginawa niyang magarbo ang kasal. Dumalo pa ang mga kilalang personalidad, gayon din ang kanyang mga kapwa-doktor. Nagparamdam sa akin si Sian noong natapos ang seremonya ng aking kasal. Ang huli niyang pagbisita, kung saan niyakap niya ako dahil naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa bisig ko. Natagpuan ko ang panibagong kasiyahan sa piling ng aking bagong asawa. Makalipas sa maraming panahon ay nabiyayaan kami ng 2 anak. Magpas hanggang ngayon, kahit na masaya ako sa aking asawa, kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang aking yumaong si Sian, na siyang unang nagbigay sa akin ng tunay at wagas na pagmamahal.